Muli po isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome po sa ating morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church. We thank the Lord for this opportunity that we could share the pre-Bible commentary materials of Dr. Bob Utley. At salamat din sa Bible Lessons International na nag-provide nito. And pinagkalooban tayo ng pagkakataong isalin ang kanilang mga gawa sa ating wika. Nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng aklat ni Marcos. Tayo po ngayon ay nasa still on the baptism of repentance. Dito po sa verse 4 ng chapter 1. So nakita po natin mga terms tayong pinag-aralan dyan. You could always replay our previous lesson. So tayo po muna yung manalangin. Dakila't mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami makapag-aral ng inyong salita. Dalangin ko ang inyong paggabay sa bawat isa. Bigyan ng kaliwanagan ng aming isipan. At kami po ay makapaglingkod ng may pakumbabaan at pagpupuri sa inyo. Salamat pong muli sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming dalangin. Amen. Okay, so we have now baptism of repentance o ang bautismo ng pagsisisi. Ito po ay matatagpuan sa verse 4. Basahin ko rin po, si Juan na taga-bautismo ay dumating sa ilang at ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. So we thank the Lord for the reading of His Word, no? So, baptism o ang bautismo ay hindi ang mekanismo ng pagpapatawad. It's not a mechanism for forgiveness, but ngunit ang pagkakataon sa pangmadlang pagpapahayag ng mga mananampalataya ng kanilang pananampalataya. So, this is an occasion, an opportunity for a public confession of faith for the believers. So, yan po ay pinapahayag natin. And this is consistent even in the time of John the Baptist. At lalo na sa panahon ng Panginoon Jesucristo at sa mga apostol, nakita natin na ito ay hindi mechanism for forgiveness, but this is a profession of faith, an expression of faith that you have received from the Lord. No? Ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at pagsisisi ng kasalanan. Because on this case, the emphasis is repentance. Kaya ipinapangaral ito ni Apostol ni John Mark. Ni John the Baptist for this case. Okay? Minsan napapagpalit ko yung mga tatlong John na yan. So, John the Beloved, John the Baptist, and John Mark, who is the author of this gospel. No? Maliwanag dito na ito ay hindi isang nakakapagligtas na pagkilos. No? Ang pagbabautismo ay hindi nakakapagligtas. Yun lang, maraming mga relihiyon ngayon that would have this what we call baptismal regeneration. Inuukol nila ang pagbabautismo, act of baptism in terms of washing of sins and forgiveness. So, hindi po totoo yan. Even in this context, and even if we look at the entire New Testament witness, ay hindi po natin makikita yung baptism as an act, isang nakakapagligtas na pagkilos. Ngunit isang bagong kaisipan, isang new attitude sa kasalanan, no? Because you're acting a baptism of repentance, meaning yung iyong mindset, yung attitude towards sin, at isang bagong kaugnayan sa Panginoon. So, pinapahayag mo yung bagong relationship mo sa Panginoon. So, yun yung makikita natin doon. This is not sacramental act. Ito hindi nakakapagligtas na pagkilos. But a new attitude towards sin and new relationship with God. It is an outward sign. Ito isang panlabas na tanda ng isang pangloob na pagbabago. So, nauna yung transformation sa loob natin through the Holy Spirit, regenerating grace of the Holy Spirit, and then
the baptism is the sign, the outward sign that you have been regenerated and converted. Okay? So, yun po yung makikita natin. Tulyapan muna natin ang mga salita o forgiveness, mga kataga na ginagamit patungkol sa pagsisisi sa lumang tipan. No? So, ito ay isang konsepto din na hindi lang pang bagong tipan, ngunit siya'y malaganap din sa lumang tipan. Right. Ang konseptong ito ay napakahalaga, ngunit napakahirap na bigyan ng kahulugan, no? Because of these semantic meanings, no? Na makikita natin. Karamihan sa atin ay may paliwanag na nagmumula sa ating denominational na kaanib, no? Yung denominational na pag-anib. Gayunman, madalas ang nakatakdang theological na paliwanag ay inaatas sa ilang mga Hebreo o Griegong mga salitaan, hindi partikular na nagpapaliwanag ng nakatakdang kahulugan. So mag-ingat tayo dun sa mga pagkiling, no? In terms of the denominational definition, rather than looking at the scriptures as far as forgiveness is concerned. Dapat tandaan na ang mga may akda ng bagong tipan, maliban kay Lucas, ay mga Hebreong mangiisip. No, they are Jewish thinker na gumagamit ng Koine Griegong mga termino. So, even though they're using Koine Greek as in their writing, they are their mindset Jewish. No? So, they have this Hebraic mindset, writing in a Koine Greek. No? Kaya, ang lugar ng pagsisimula ng Hebreong terminong mismo ay kung saan may dalawang mga pangunahin. So there is this two main stem as far as the Greek term for forgiveness is concerned. So we have the Natcham and Shub. Okay. So sana tama yung pronunciation ko. Wala pa akong Hebrew this time. Ang una ay Natcham, na sa original ay tila nangangahulugang humugot ng malalim na buntong hininga, ay ginagamit sa ilang pakahulugan. So, merong mga pakahulugan dito. So, pahinga o ginhawa. Now, I will not go through the reference text, no? But dadaan lang natin ito. Madalas na ginagamit sa pangalan, at isa pang kahulugan ay pighati. The Genesis din, no? So we have the cross-reference there. You could look at this. Letter C, binagong isip. So there are also references. And letter D, pagkahabag. Okay, so ulitin natin, no? So pahinga o ginhawa, pighati, binagong isip, pagkahabag. So, pansinin na ang lahat ng mga ito ay nagsasangkot ng malalim na emosyon. No? Narito ang susi, malalim na damdamin na nagdudulot ng aksyon. Okay? So, yun yung makikita natin doon. So, emotion brought about by this asking of forgiveness. Ang pagbabagong ito ng aksyon ay madalas na ibinibigay sa ibang mga tao, ngunit ibinibigay din sa Diyos. Ang pagbabago ng saloobin na ito at aksyon tungo sa Diyos ay naghahawa sa terminong ito na lubhang may theological na kahalagahan. Ngunit dito, ang pag-iingat ay dapat isinasagawa. Ang Diyos ay sinasabi na nagsisisi, ngunit hindi ito nagreresulta mula sa kalumbayan sa kasalanan o pagkakamali, ngunit isang pampanitikang paraan ng pagpapakita ng Diyos ng pagkahabag at pag-aaruga. So, kasi may mga terms tayo nakikita na God relent or repent, no? So it's not actually the same emotional volitional act
na nagagawa ng tao, but this is more of an expression of mercy and care. No? Ang nararapat na kaparusahan para sa kasalanan at rebelyon ay pinatawad kung ang nagkasala ay tunay na tumalikod sa kanyang kasalanan at bumalik sa Diyos. So this is genuine repentance and turning to God. Turning from sin and turning to God. Yun yung makikita natin dyan na kaisipan patungkol sa terminong ito. Okay? Yung medyo mahaba kasi itong yung nacham. Okay? So that's the concept of that Hebrew term. And then the second is shob. Ang ibig sabihin ay lumiko. Mula o lumiko, pabalik. Lumiko sa. Okay? Sa karaniwan ay nangangahulugan lumiko, pabalik o bumalik. Ito ay maaaring gamitin sa pagtalikod sa Diyos, pagbalik sa Diyos. So there is turning away or turning to. Pasimulang sinabi ni Yahweh kay Isaias na si Huda ay hindi nagsisisi o ayaw magsisi. Ngunit hindi unang pagkakataon sa aklat, tinawag niya sila na bumalik sa kanya. So yung ang pagsisisi ay hindi palaging isang damdamin bilang ito ay isang pag-uugali tungo sa Diyos. Ito ay isang muling pag-aangkop ng buhay mula sa sarili patungo sa Kanya. So it's also an application of life towards Him, not only an emotion, no, or an attitude towards God, but also pagsasabuhay o yung pag-aangkop ng buhay, no? Our life are becoming towards God in terms of holiness and righteousness. No? So hindi lang yung kaisipan. Kumbaga yung volitional, yung pag-aangkop sa ating buhay na tayo ngayon nagsisisi. Ito ay nangangahulugan ng kusang pagbabago at mabago. Ito ay hindi lubusang paghinto sa kasalanan, no? O yung concept ng sinless perfection, ngunit isang pang-araw-araw na paghinto ng kilalang paghihimagsik. So yung ating stopping this known rebellion in terms of our sin ay hindi na natin ginagawa ito. So yun yung minsan obserbahan natin na kung meron tayong tinatawag na mga pet sins o yung mga kasalanang tinatangkilik, o dapat kung tayo ay tunay na tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng pang-araw-araw na pag-aangkop tungo sa buhay ng kabanalan sa Panginoon. Ito ay isang pagbabaliktad ng makasariling mga bunga ng pagkahulog sa Genesis chapter 3. Okay? Ito ay nangangahulugang ang larawan at wangis ng Diyos, bagamat nasira, ay napanumbalik. So the image of God had been marred. No? Siya ay nasira, ngunit ito ay napanumbalik. Of course, there's this promise of redemption at the timeline of God na this image will be restored. So, yan yung pangako doon. Ang pakikisama sa Diyos ng nalugmok na sangkatauhan ay maaari ng muli. So, this fellowship of this fallen world is possible if we will approach God in repentance and in faith towards the Lord Jesus Christ. Ang pagsisisi sa lumang tipan ay pangunahing nangangahulugang pagbabago ng pagkilos, habang sa bagong tipan ay pangunahing nangangahulugang pagbabago ng kaisipan. So there's this concept of action
in terms of our lifestyle, our daily lifestyle for the Old Testament concept, but for the New Testament, it's more on the change of mind. So, meron tayong kasunod na mga natatanging paksa patungkol naman sa pagsisisi sa bagong tipan. Kapwa ang mga ito ay kinakailangan para sa tunay na biblical na pagsisi. So, hindi lamang yung actions towards God but also our mindset. It's important. Ito rin ay mahalagang malaman na ang pagsisisi ay kapwa panimulang pagkilos at isang nagpapatuloy na proseso. So, we have this initial response to the gospel is faith and repentance, but it will progress, no, in a process, no? So, yung nagkakaroon tayo ng progress sa ating pagsisisi at pananampalataya. So, mahalaga yun na hindi lamang ito isang yugto sa buhay natin na tayo nagsisi, ngunit ito'y panimula pa lang at susundan ito ng pagpapatuloy na pagsisisi sa ating kasalanan, no? So, progress in terms of our repentance. Ang panimulang pagkilos ay makikita sa Marcos 1:15. So, tingnan natin. Okay, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Manampalataya sa Ebanghelyo. So, it's actually an imperative here that we repent and put our trust in the gospel. Okay, also in Acts chapter 3 verse 16, doon sa mga preaching ni Peter. Okay, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan at kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Okay? So, yan po. So, it's Peter that speaks on the Solomon's portico based on the heading. Okay? Habang nagpapatuloy na proseso, no? So, meron tayong panimulang pagkilos. It's an initial call for repentance. And then there is this progressive sanctification o yung nagpapatuloy na proseso that we could also see on 1 John 1:9. Ito naman, in terms of our sanctification o yung pagpapatuloy. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan. Kasi nga, pag mayroon sinisharean tayo ng gospel, ganito ang palagi, brother, magkakasala uli ako eh. E di humingi ka ng tawad sa Panginoon. No? Siya ay magpapatawad sa atin. Pero sabi nga natin, kapag tayo tunay na nagsisi ng kasalanan ng palata, dapat mayroong katibayan yan in terms of our continuing repentance and faith on the Lord. But of course, there's this turning point. There's this initial turning point. May kita natin, that's the initial faith response, faith and repentance. And then, it will progress. And then, may dalawa pang may kita tayo dyan, obedience and perseverance. Yan yung as we progress on our Christian life. Okay? Ayan. Ang pagsisisi ay hindi isang option. So, kasi, well, it's pervasive on the scriptures, lalo na sa bagong tipan. Ngunit may mga grupo,
even Christian groups that would adhere to faith alone without repentance of their sin. Of course, these are two inseparable response of the gospel. So, hindi natin pwedeng mapaghiwalayan. Of course, we're justified by faith alone, but in terms of our response to the gospel, it should be faith and repentance initially. And in the progress of our Christian growth, we need another two, obedience and perseverance. No? So, hindi to option. Hindi natin baliwalain dapat yung mga biblical na konsepto patungkol sa paghingi ng kapatawaran o pagsisisi ng kasalanan. Kung ito ay totoo, na ang dalawang kinakailangan para sa tipan o yung covenant ay ang pagsisisi at pananampalataya, we have marami tayong mga talata dyan. That includes Mark chapter 1 verse 4. Magkagayon, ang natiyam ay tumutukoy sa matinding damdamin na nagpapakita sa kasalanan ng isa at paglayo sa mga ito. So there's this concept of deep emotion as far as the sinner turning away from all of these things. Habang ang shub ay maaaring tumutukoy sa pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Isang halimbawa ay yaong dalawang mga spiritual na aksyon ni Amos 4:6-11. We won't read that anymore. Hindi ka bumalik sa akin. So, may mga talata dito patungkol sa paghingi ng kapatawaran. Hanapin mo ko ang Panginoon. Hanapin mo ang kabutihan, hindi ang kasamaan. So, yun yung dalawang Old Testament concepts. Ang unang dakilang halimbawa ng kapangyarihan ng pagsisisi ay ang kasalanan ni David kay Bathsheba. So, alam natin yung kwentong ito on this adulterous sin of David ay yung nakita natin yung paghingi ng kapatawaran ng Panginoon, ni David sa Panginoon. Mayroong mga nagpapatuloy na consequence, no? Para kay David sa kanyang pamilya, ngunit si David ay pinanumbalik sa pakikisama ng Diyos. Yes, the consequence will continue. However, a more important thing is our fellowship and stronger relationship to the Lord. No? Hindi nawala dito yung salvation ni David, but because of his remorse, his talagang pagsisisi ng kasalanan, so perhaps yung two concepts of repentance is here, no? Nakita natin dyan, hindi lamang yung actual day-to-day conformity with God's holiness, at the same time, yung ating kaisipan ng pagharap sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Okay. Maging ang masamang si Manasa ay maaari magsisi at patawarin. Tingnan nga natin itong kwento ng hari na ito. 2 Chronicles. Para mabuksan din natin sa Chronicles. Ihira nating magamit itong mga talatang ito. Nang siya'y nasa paghihirap, siya'y sumamo sa Panginoon, niyang Diyos, at lubos na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos ng kanyang mga ninuno. Siya'y nanalangin sa kanya at tinanggap ang kanyang pakiusap at pinakinggan ang kanyang daing at ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian nang magkagayoy nakilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Diba? Isang picture ito ng merciful God. A repentant sinner, truly repenting of his sin, turning away from his sin, and turning to God with this deep sense of asking forgiveness,
deep sense of remorse towards God, and there's this merciful God who is ready to forgive. Amen? So, napakagandang halimbawa niya. Parehong mga terminong ito ay ginamit na kahanay sa awit 93. Tingnan natin. 13, I would say. Manumbali ka, O Panginoon, hanggang kailan pa sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Okay? So, yung concept ng paghingi ng tawad at manumbalik ang Panginoon at kahabagan ang kanyang lingkod. Mayroong dapat pagkilala sa kasalanan. So, that's one. No? So, there's this, lalo na sa panahon na natin ngayon, dapat mayroong isang pangunahin o yung petsi na tinatawag natin, no, yung mga kinakandiling kasalanan. So, mayroon dapat pagkilala sa kasalanan. No? Kahit na yung pagpapagamot, no, kapag yung may sakit, hindi niya rin recognize yung sakit niya, mahirap gamutin eh. No? How much more with the sinner that should realize that he is a sinner before God, and there is this death sin that he is carrying. May mga prominenteng kasalanan sa buhay natin na dapat nating kilalanin at talikuran at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. So mayroong pagkilala sa kasalanan, there's this recognition, at isang puno ng layunin, personal na pagtalikod mula dito. Okay? So, it's personal. Talagang hindi lang ito mindset, but also in action. Diba? Halimbawa, yung kasalanan na fornication, lalo sa mga kabataan, talagang yan eh. Hindi yan dahan-dahan. This is an immediate response of repentance. No, kung if you have done that sin, that sexual sin, talikuran mo yan immediately. Wala yung mga degradation pa. So, Brother Ed, dalawang chicks muna. Magiging isa na lang yan. And then wala. No, hindi ganun ang repentance, totoong repentance. Talagang tatalikuran mo siya. Whatever it takes. No? Masasaktan yung other party. Ganun talaga. That's a consequence of sin. May mga masasaktan sa kasalanan. Parang yung nangyari kay David. Maraming mga naapektuhan sa kasalanan ni David. Ngunit ganun pa man, regardless of this impact of sin of David, he asked forgiveness, repent of his sin, and restore the fellowship to the Father. Okay, so pagtalikod mula dito at gayon din ang pagnanasang hanapin ang Diyos at ang kanyang katwiran. Yan. So there's this, hindi lang yung pagtalikod, that's the negative sense of it, no? Tinalikuran mo. Pero may hahanapin ka. Hanapin mo ang Diyos at ang kanyang kaluwalhatian. So that's the positive reinforcement towards sin. So we seek God through the scriptures. So we seek God through the preaching of God's word. We seek God through His church. We seek God through the fellowship of fellow believer. Ang kanyang katwiran. Napakagandang niya. No? So, hindi lang tayo tumalikod sa kasalanan per se, nagkaroon tayo ng pagnanasa sa katwiran ng Diyos. Primarily, the gospel and His word. Ang pagsisisi ay may kognitibong aspeto, meaning on our mindset, this cognitive, could be intellectual or yung ating mindset aspect. Isang personal na aspeto, there's this personal in terms of our daily lives, and there is moral aspect to this. Isang moral na aspeto that
sa ating pagsisi, alam natin na mali iyon, yung ginawa natin, at hindi na natin siya habitual na uulit-ulitin pa. So, yun yung nangyayari ngayon. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng mga huwad na pagsisisi pag nakita natin na walang bunga sa mga propesyon na ito. No? Inaamin mo na ikaw ay may ganong kasalanan, may kinakandilan, halimbawa, sexual sin, nagpapatuloy ka pa rin, hindi tunay na pagsisi yun. No? That's why there's this moral aspect. Mahalaga yan sa pagsisi. Lahat ng tatlo ay kinakailangan. No? So we have the cognitive on our mindset. It's very important. No, kasi lahat ng mga konsepto, lahat ng mga yung kaisipan na yan, diyan nagsisimula yung bago natin gawin sa pagkilos, perhaps a sin is always conceptualized in the mind. Starting point yan, utak, pinaplano mo yan, kukusain mo yan, and then we have this personal action. And then the moral implication of that sin. Okay? So there's these three aspects. Lahat ng tatlo ay kinakailangan, kapwa, upang magsimula sa isang bagong relasyon sa Diyos at upang mapanatili ang bagong relasyon. Yan. Yun yung titingnan natin in terms of forgiveness. There's this cognitive mindset natin. Importante yun. Hindi naman pwedeng walang kaisipan patungkol dyan. Nagsisi ka lang emotionally na walang sa isipan mo, okay lang magkasala. Kasi nakita naman ako ni pastor nagsisi. No, there's this mindset. Importante yan. And then personal aspect, application. Daily application of your repentance towards God, towards holiness. And then the moral application. Whether what you have done is right or wrong. No, it's important. So ito'y kinakailangan upang magsimula sa isang bagong relasyon sa Panginoon at upang mapanatili ang bagong relasyon. So, also repentance is essential in our progressive sanctification as we maintain this. Of course, the one that maintaining this relationship to God is God Himself. No? That's the blessing of sanctification in our lives. That we are continually conforming to His image, and we are called to be holy because God is holy. This may not be perfect, but we should respond. No? We should strive to be holy because we're already holy in the sight of God. Positionally speaking, we're holy. That's why we are called to be holy, meaning tayo magpakabanal dahil tayo banal na. Yung katibayan ng ating estado ay ang aksyon natin, ang ating pagpapakabanal. Kaya ang malalim na emosyon ng pagdadalamhati ay magiging nananatiling debosyon sa Diyos at para sa Diyos. And then, saka yung outburst ng emotion natin. Hindi nauuna yung emosyon. No? It will follow because of your repentance towards sin, no? So it will always resort to this type of emotion, no? Pagdadalamhati. That would continue as we devote ourselves to God and for Him. Okay? So salamat po sa Panginoon. So magpapatuloy tayo sa terminong ito by tomorrow, Lord willing, sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Forgiveness of sin. Okay? So, yan po ang ating susunod na termino. So, salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay nagkaroon tayo ng mga insights para po sa ating, it could work both ways in terms of devotional material, or this could also be used as reference for your sermon preparation. So, dalawa yung tinatarget ko dito. It could be approached devotionally or could be used as materials for as an input for your sermon or your preaching. Yan po yung layunin natin dyan. Sana po ay tayo ay lumalim pa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So maraming pong salamat.
tayo po'y magwakas sa panalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at patuloy kong dalangin ang inyong paggabay sa bawat isa. We thank you, Lord, for this lesson on forgiveness and repentance. Thank you, Lord, for your mercy and grace to us. That by your grace, you have saved us through the Lord Jesus Christ. At sa mga hindi pa nakakilala ay meron silang oportunidad, Panginoon, na makilala kayo as the gospel is being preached and your word is being preached around the world, that souls will be saved, repent of their sin, and trust on the Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, for the wonders of your word. Bless us, and may your Spirit teach us to apply this into our respective lives and ministries. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so maraming pong salamat at magkita-kita po tayo bukas, Lord willing.